At meron pong isang video clip dito na pakayag ng Ripple CEO na si Brad Garlinghouse ang kumalat tulad po ng napakabilis na kuryente sa social media platform na X. Partikular na matapos itong ibahagi ng isang sikat na crypto pundit. Ang mga salitang binitawan ni Garlinghouse ay hindi lamang po ordinaryong corporate update. Ito ay naglalaman ng mga malalaking pahiwatig o huge clues kung saan ba talaga patungo ang teknolohiya ng Ripple at kung paano po nito babaguhin ang buong global financial system. Yan, sabi nga sa title ng ating balita dito kay Times Tabloid ay XRP Army reacts as Ripple CEO drops huge clue. Ayan po siya, si Ginoong Brad Garlinghouse, ang Ripple CEO. Sa gitna po ng lumalaking interest sa aspeto ng asset tokenization ay nagbigay po itong si Garlinghouse ng isang napakalinaw na position. Binigyang diin po niya kung paano binabago ng tokenization ang pag-iisip ng mga dambuhalang institution pagdating po sa pangangasiwa ng kanilang mga assets. Ang kanyang mga komento tungkol po sa blockchain settlement, ang matinding paniniwala ng mga institution at ang mismong sikretong strategy ng Ripple ay nagbibigay po sa buong community ng isang matibay na dahilan upang maging mas lalong kumpiyansa. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bawat detalye ng kanyang pahayag ng walang paligoy-ligoy. Titingnan natin kung bakit ang direksyon ng Ripple ay direktang tumutugma sa galaw ng pinakamalaking asset managers sa buong mundo. Pero bago yan ay check po muna natin ang ating chart dito kay XRP. Kung saan ay makikita po natin dito sa ating daily chart timeframe na si XRP ay naglalaro sa presyong 1.3628. Ayan, ito po ang presyo ni XRP ng yan, sa oras po ng recording natin sa video na ito, 1.3628. At si Bitcoin naman ay nasa presyong 41.98. Ayan, umaangat po silang dalawa. Ayan. Technical analysis po natin ito mamaya or sa dulong bahagi ng video na ito para aking ibahagi kung ano po ang posibleng magiging galaw ng presyo ng XRP at Bitcoin sa mga paparating na araw. Kaya balikan po natin ang ating balita dito. At umpisaan po natin ang tungkol sa settlement friction at ang solusyon ng blockchain. Yan, ito po ang aktual na video ni Ginoong Brad Garlinghouse na ibinahagi po ni Minos Wells. Pero hindi na po natin kailangang panuorin yan dahil ipapaliwanag po naman po yung mga importanteng bagay o mahalagang mga pahayag niya rito. Yan, sa simula po ng kanyang pahayag ay tinukoy agad ni Garlinghouse ang pinakakaraniwan ngunit pinakamalaking sakit sa ulo ng mga traditional na institutions. At yan po ang tinatawag na settlement friction. Ito ang matinding bagal, ang mataas na gastos at ang napakaraming middlemen na kailangang dagsain bago makarating ang isang transaction mula sa panig A patungo sa panig B sa totoong buhay. Ayon sa kanya, ang kawalan po ng efficiency na ito ang pangunahing problema na direktang re-resolbahin ng blockchain technology. Gayunpaman ay naging maingat po ang CEO ng Ripple sa kanyang mga pahayag. Hindi po niya sinabi na ang tokenization ay pwedeng ilapat sa lahat ng bagay sa mundo nang wala pong pakundangan. May mga partikular na sitwasyon o use cases na ayon sa kanya ay nagdudulot sa kanya ng pag-aalinlangan. Ang kanyang matibay na paninindigan ay simple lamang po mga kakripto. Yan, kung saan ay ang teknolohiya ay gumagana ng pinakamahusay kung mayroong totoong problema na nagtutulak sa pagtanggap po nito. Kapag ang teknolohiya naman ay pilit lang na naghahanap
ng kung anong problemang maiimbento upang masabing may pakinabang ito, ang resulta ay nagiging mahina at hindi po ito nagtatagal. Ang malaking pagkakaibang ito ang nagpapaliwanag kung paano siniseryoso ng Ripple ang pagpasok sa market. Ngayon sa aking opinyon ay kung susuriin po nating mabuti ang logic sa likod nito, napakalawak ng implikasyon po nito para sa network ng Ripple. Upang mas madali po nating maunawaan ang konseptong ito, isipin natin ang isang modernong automated conveyor belt sa loob ng isang dambuhalang pabrika. Sa lumang sistema ng finance, ang bawat pakete o transaction ay kailangang buksan ng mano-mano, pirmahan ng 5 magkakaibang tao at ilipat sa magkakaibang sasakyan bago makarating sa destinasyon po nito. Ito ang tinatawag na friction. Ang ginagawa ng Ripple gamit po ang kanilang blockchain ledger ay ang pagtatayo ng isang digital conveyor belt kung saan ang bawat asset ay mabilis, tuloy-tuloy na dumadaloy ng walang anumang harang mula sa simula hanggang sa huling yugto ng settlement. Ang katotohanang pinipili ng Ripple na huwag maging padalos-dalos sa paglalapat ng teknolohiya sa lahat ng bagay ay nagpapakita ng kanilang maturity. Maraming mga crypto projects ang nabibigo dahil sinusubukan nilang i-tokenize maging ang mga bagay na hindi naman kailangan, tulad ng mga digital collectibles na walang totoong utility. Ngunit ang Ripple ay nakatutok sa pagtanggal ng friction sa mga lugar kung saan bilyong-bilyong dolyar ang nawawala dahil sa mga pagkaantala ng transaction. Kapag tinanggal mo ang friction sa 1 bilyong dolyar na cross-border settlement, lumilikha ka ng isang halaga na hindi matatanggihan ng anumang malaking bangko. Ito ang dahilan kung bakit ang kanilang diskarte ay may napakatibay na pundasyon. Pag-usapan naman po natin dito ang commitment ng BlackRock at ang laban para sa institutional conviction. Ang isa pang bahagi ng pahayag ni Garlinghouse na nagpapayanig sa community ay nang direkta po niyang banggitin ang pangalan ng CEO BlackRock na si Larry Fink. Yan. Ang BlackRock ang siyang pinakamalaking asset manager sa buong mundo na may hawak na trilyong-trilyong dolyar sa ilalim ng kanilang pamamahala or under management. Si Larry Fink ay nagpahayag. Nagpahayag na po siya sa publiko ng kanyang paniniwala ng isang napakalaking porsyento ng mga global assets ay tuluyan ng ito-tokenize sa hinaharap upang masigurado ang mas efficient na management, ligtas na storage at mabilis na transaction. Ang naging reaction po dito ni Ginoong Garlinghouse ay sumasang-ayon ako sa kanya. Ayan. Sabi niya dito mismo, ayan po, I agree with him. Inilarawan pa niya itong si Larry Fink bilang isang leader na lubusang sumandal at sumuporta ng malaki. Ayan. Sabi niya dito, leaned in a big way. Ayan. Yan po ay sa konsepto ng tokenization. Nagbigay din ng prediction ang CEO ng Ripple na ang bilis ng pagtanggap o adoption ng teknolohiyang ito ay magiging mas mabilis kaysa sa inaasahan ng karamihan sa mga tao ngayon. Ang aktibong pakikilahok o pakikisali ng isang institusyong tulad po ng BlackRock ay isang napakalinaw na sinyales na ang tokenization ay lumampas na sa theoretical na phase lamang. Ito po ay isa ng aktual na kasalukuyang operasyon para sa pinakamalaking manager ng yaman or wealth sa buong mundo. Sa aking opinyon, ang pagbanggit na ito ay hindi natin dapat baliwalain. Ang leader ng Ripple ay nagpahayag ng buong pagsang-ayon sa leader naman ng BlackRock. Pinapakita nito
ng smart money. Yan, ang smart money ay nag-iisip sa iisang direksyon lamang. Ang mga institution ay hindi na nagtatanong kung dapat ba nilang gamitin ang blockchain. Ang tanong na lang nila ngayon ay gaano kabilis nila ito kayang ilatag. Ang commitment po ng BlackRock ay nagsisilbing isang dambuhalang selyo ng pagpapatunay o validation para sa buong crypto ecosystem. Partikular na para sa mga enterprise-grade blockchains tulad po ng Ripple. Kung ang trilyong-trilyong dolyar na yaman ng mundo ay lilipat sa mga digital tokens, kakailanganin nila ng isang subok, mabilis at ligtas na network upang isettle ang mga transaksyon ito sa loob ng ilang segundo. At alam nating lahat kung anong asset ang dinisenyo mula sa simula para sa mabilisang institutional settlement, kung saan ay walang iba kundi si XRP. Ang bilis ng adoption na tinutukoy po ni Garlinghouse dito ay nangangahulugan na ang mga retail investors na naghihintay ng matagal na panahon ay maaring magulat sa biglaang pagsabog ng institutional utility sa mga darating na buwan ng taong ito. Pag-usapan naman po natin ang disiplinadong vertical approach ng Ripple. Ayan, dito po natin makikita ang tunay na kaibahan ng Ripple sa ibang mga kumpanya sa crypto space. Inilatag po ni Garlinghouse dito ang kanilang strategy ng may buong kalinawan, kung saan ay ang kumpanya ay target ang mga partikular na verticals sa halip na subukang magpakalat-kalat sa bawat magagamit na market sector or sector sa market. Ginamit po niya ang industriya ng insurance. Yan, insurance. Bilang isang konkretong halimbawa ng kanilang bago direksyon. Sinabi niya na sa XRP at ang blockchain technology ay mayroong napakalaking potensyal para sa insurance industry. Yan, highlight lamang po natin ito. Ayan. At uulitin ko, sinabi niya na sa XRP at ang blockchain technology ay mayroong napakalaking potensyal para sa insurance industry na sumasakop sa buong proseso ng transaction at settlement. Hindi lamang sa aspeto ng simpleng pagbabayad or payments. Ngunit nagpakita rin po siya ng labis na katapatan at disiplina kung saan ay gumuguhit ng linya ang Ripple. Patungkol sa komplikadong kalikasan po ng insurance business, taasan po niyang sinabing walang alam ang Ripple tungkol dyan. Ayan, highlight po natin. Ripple doesn't know anything about that. Ang ibig pong niyang sabihin ay hindi papasok po ang Ripple sa isang bagong market ng walang tunay at malalim na eksperto sa likod nito. Ang mga specialist, yan, mga espesyalista na lubusang nakakaunawa sa bawat vertical ay napakahalaga upang mailapat po ang technology sa mga lugar kung saan ito ay magbubunga ng mga totoong resulta. Sa aking opinyon, ang discarding ito ay isang napakalakas na indicator ng isang seryosong kumpanya na nagtatayo ng pangmatagalang halaga o long-term value. Sa halip na magpanggap na alam nila ang lahat ng industriya, kinikilala ng Ripple ang kanilang mga limitasyon at pumipili ng mga strategic partnerships kasama ang mga eksperto sa bawat partikular na larangan. Ang pagpasok po sa insurance vertical ay isa pong napakalaking balita na hindi pa lubusang napapansin ng pangkalahatang market. Ang insurance industry ay nagpuproseso ng daang-daang bilyong dolyar na claims at saka premiums araw-araw at ang bawat isa sa mga transaksyon nito ay puno ng mga pagkaantala at hindi pagkakaunawaan dahil po sa magkakaibang mga databases.
Kung gagamitin po natin ang insurance bilang isang halimbawa ng kanilang vertical integration, ang Ripple ay hindi lang basta nag-aalok ng paraan upang magpadala ng pera. Nag-aalok po sila ng buong infrastructure kung saan ang mga claims ay otomatikong ma-verify at masisettle gamit ang bilis ng XRP Ledger. Ang ganito pong uri ng disiplina sa paglago o disciplined growth strategy ay nagpapakita na ang Ripple ay hindi po naghahanap ng panandaliang hype. Nagtatayo po sila ng mga malalalim na ugat sa mga industriya na nagpapatakbo ng global economy. Ito ang dahilan kung bakit ang utility ni XRP ay patuloy na lalawak habang ang bawat vertical na ito ay matagumpay na na-on-board sa kanilang ecosystem. Pag-usapan naman po natin dito ang pagbuo ng institutional momentum. Ayan, ang mabilis at positibong reaksyon ng community sa kumakalat na clip na ito ay nagpapakita lamang ng isang matinding kumpiyansa na si XRP at ang strategic position ng Ripple ay perpektong tumutugma sa kung saan na talaga patungo ang bilyong-bilyong institutional na kapital sa kasalukuyan. Ang mga pahayag po ni Garlinghouse ay muling nagpapatibay na ang tokenization ay hindi isang malayong konsepto na mangyayari pa sa susunod na henerasyon. Ito ay isang aktibong prioridad para sa mga pinakamalalaking financial players ngayon. Bagamat hindi po nagbigay ng isang tiyak na timeline o petsa ang CEO ng Ripple kung kailan natin makikita ang buong katuparan ng mga planong ito, nagatid po siya ng isang napakalinaw na pananaw sa laki ng oportunidad na nakalatag sa kanilang harapan at kung paano eksaktong nilalayon ng Ripple na capturein ito. Ang bawat galaw, bawat pahayag, at bawat partnership sa kanilang ginagawa sa background ay patunay po na ang momentum ay patuloy na nabubuo para sa isang napakalaking pagbabago sa market. Sa aking opinyon, ang kawalan po ng isang tiyak na petsa o timeline mula kay Garlinghouse ay hindi dapat ituring na isang negatibong bagay. Sa mundo ng seryosong finance at regulasyon, ang mga kumpanyang nagbibigay ng mga mabilisang pangako tulad tungkol po sa petsa ay madalas na hindi natutupad ang kanilang mga target dahil sa mga komplikadong legal na proseso sa background. Ang ginagawa po ng Ripple ay ang pagpapakita ng direksyon, hindi ng madali ang takdang panahon. Ang katotohanang ang momentum na ito ay patuloy na lumalaki sa kabila ng mga hamon sa labas ay nagpapakita po ng lakas ng kanilang pinatatakbong negosyo. Ang institutional momentum ay para pong isang malaking barkong pangkargamento o cargo ship sa karagatan. Hindi ito mabilis na lumiliko sa isang segundo lang tulad ng isang maliit na speedboat, ngunit sa oras na magsimula po itong gumalaw at makuha ang tamang direksyon, wala nang anumang alon o hangin ang makakapigil sa dambuhalang bigat nito. Ang mga institution ay dahang-dahang inililipat ang kanilang mga asset patungo sa digital tokenization. Kapag ang buong bigat ng institutional capital na ito ay tuluyan ng pumasok sa conveyor belt na itinayo ng Ripple, ang demand para sa on-demand liquidity gamit sa XRP ay tataas sa mga antas na hindi pa natin nakikita noon. Ang pagiging handa ng Ripple sa ganitong antas ng operasyon ang tunay na dahilan kung bakit ang community ay nananatiling matatag sa kanilang pananalig. At ayan sa kabuuan, ayan, ang mga binitawang pahiwatig po ng CEO ng Ripple ay nag-iwan ng isang napakalinaw na roadmap para sa kinabukasan ng XRP Ledger. Ang tokenization ay hindi na lamang isang teorya o isang pangarap ng mga crypto enthusiasts. Ito po ay isa ng opisyal na strategy na kinikilala at isinasagawa ng mga pinuno ng pinakamalalaking institution sa mundo tulad ng BlackRock at ng Ripple mismo.
Ang pag-target po sa mga particular na verticals tulad ng insurance, kasabay ng kanilang disiplina na huwag pumasok sa mga industriya ng walang sapat na kadalubhasaan, ay nagpapatunay na si Ripple ay nagpapatakbo ng isang negosyo na may mataas na antas ng professionalism. Ang settlement friction na patuloy na nagpapabagal sa lumang sistema ay unti-unti nang binubura ng automated conveyor belt ng blockchain. Habang ang institutional momentum na ito ay patuloy na bumibilis sa background, ang kailangan na lamang nating gawin ay manatiling mapanuri, disiplinado at patuloy na magbasa sa likod ng mga linya ng bawat pahayag ng mga namumuno sa industry. Ayan. Ngayon ay balikan po natin ang ating daily chart time frame dito ni XRP para magkaroon ng bahagyang technical analysis sa posibleng magiging galaw nito sa mga paparating na araw. At ayan, ang mga dalawang indicators po natin dito, ang ating Hall-Set Indicator at QQE mode ay patuloy na nagpapakita ng bearish signal. Kasi kulay red po sila. Ang ating Hall-Set Indicator ay malusog ang pangangatawan nito. Ibig pong sabihin ay malakas pa rin ang selling pressure or ang ating bearish momentum. Ganun din, sang-ayon din ang ating QQE mode indicator kung saan ay patuloy po siyang bumubuo ng mga kulay red na QQE bars. Ibig sabihin is bearish pa rin ang may control sa market ni XRP. Pero nakakakita po tayo ng dalawang bullish candlestick na nabuo po. Ayan, isang bullish candlestick na nabuo kahapon at ngayon ay isa pong bullish candlestick naman ang nabubuo. Ibig sabihin is, ayan, nagpapakita po ito ng pag-angat. Pero ayon po sa ating indicators dito is possible na baka isa lamang itong retracement. Ayan, kung pag sinabi nating retracement ay bagya siyang aangat pero magpapatuloy po siya ulit sa kanyang pagbagsak. Ayan, nakikita po natin dito na pinatamaan po niya yung ating 1.3211 na isang major support na sa mga nakararang pong mga videos natin ay nasabi kong patatamaan niya ito or babagsak po siya rito at maaring dito po siya tatalbog. Pero ngayon is meron po tayong matinding harang dito sa itaas. Ayan, maski tanggalin po natin yung minor support natin dito. Ayan, ang nakikita ko po rito is ayan, possible po na baka siya ay ayan, ito po pala yung tool natin. Ayan, siya ay ayan, nung bumagsak po siya rito, ayan, magkakaroon siya ng retracement. Possible po na mauntog siya sa ating pababang resistance dito. Ayan, isang resistance trend line. At babalikan po niya ulit ang ating major support dito na 1.3211. Pero yung focus po talaga ngayon is yung 1.3211 kung mababasag ito or hindi. Yan, ipit na po siya ngayon dito. Yan, yung ating resistance po na ito ay isa po itong, nasabi kong isa itong matibay na trend resistance kasi galing po yan sa ating weekly chart time frame dito. Yan, ang ating nakikitang chart ngayon ay ang weekly chart time frame kung saan ayan po, nais ko pong ipakita yung ating kulay green na trend resistance na yan. Ayan, matagal na po itong nabubuo. Ayan, at kitang-kita natin dito na matagal nang naglalaro sa loob ng descending wedge pattern na ito ang presyo ng XRP dito sa ating weekly chart time frame. Kaya mukhang malapit na po siyang magkaroon ng breakout. Kung magkakaroon tayo ng breakout dito sa support, dito sa ibaba, ayan, is magpapatuloy po siya sa pagkukonsolidate dito. Pero pag mababasag po yung resistance natin dito, is possible na akyatin po niya or balikan niya yung 1.5670 or baka mas mataas pa. Depende po kung ano ang magiging
magiging bullish momentum na kalalabasan nito. Pero sa ngayon, dito muna tayo sa daily chart time frame kung saan ay kailangan po nating bantayan yung ating resistance dito at saka support dito. Ayan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.